Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay pagpapala. Kaya tinitiyak ko na ang bawat isa sa atin na laging gutom, laging uhaw, laging sabik sa salita ng Diyos, pagpapalain tayo ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Glory to the living God. So ngayon po, mga kapatid, sisimulan po natin ang pagbasa sa salita ng Diyos dito po sa Isaias, kabanatang 4 na po, Isaias chapter 40, verse 30 hanggang sa 31. Isaias chapter 40, verse 30 hanggang sa 31. Ang sabi po dito, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang umaasa o nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Praise God. Ayon pa rin po dito, mga kapatid, sa Awit chapter 42, verse sa Awit kabanatang 42, talatang 5. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdadaramdam? Sa Diyos ako ay umaasa o nagtitiwala. Siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Praise God. Ayon pa rin po dito, mga kapatid, sa Awit chapter 62, Awit kabanatang 62, verse 5, tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya lamang. Praise God. At sa huling talata na ating babasahin ay dito po sa Roma kabanatang 5, sa talatang 5. Roma chapter 5, verse 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Purihin ang Panginoon at pagpalain tayo sa mga salita ng Diyos na ating binasa sa hapong ito. Ang mga talata po na ating binasa ngayon, mga kapatid, ang paksa po natin sa hapong ito, may pag-asa. Ang mga talata po na ating binabasa ngayon, Bishop Danny, Pastor Ariel, ay tumutukoy po, may pag-asa. May pag-asa po ang ating paksa sa hapong ito. Praise God, hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Katulad po ng binasa ni Rev. Radi sa mga salita po ng Panginoon, paulit-ulit na binabasa at paulit-ulit na tinatalakay yung salitang umaasa at magtitiwala sa Panginoon. Iyon yung mga taong makakatanggap ng kalakasan at pagpapala na galing sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin, kung ang bawat Pilipino ay naroon yung salitang pagtitiwala at pag-asa sa kanilang mga puso, sila yung mga taong makakaranas ng tulong at gabay na galing sa ating Panginoon. Yes. Amen. Okay, alam nyo, yung sinasabing niya, yan, yung paksa natin ngayon, yung may pag-asa, yung huling binasa niya sa Roma, tuwan-tuwa ako dahil sabi niya, umaasa siya sa Panginoon. Ngayon, kung sa Panginoon ka umaasa, hindi mo kinakailangan malungkot, hindi mo kinakailangan matakot, hindi mo kinakailangan mag-alala, kasi meron tayong pag-asa. Yes, tama yan, Dahil Bishop. may nangako sa atin na pwede nating panghawakan at talagang magbibigay sa atin ng pag-asa sa ating buhay. Amen. Ang ibig sabihin pala niyang Bishop, walang puwang ang espiritu ng takot, pangamba, at duda
kapag sinasabi mo na ang pagtitiwala at ang pag-asa mo ay tanging sa Diyos mo lamang Yes. makakamit. Oh, dahil doon nakatuon yung inaasahan mo at yung nangako na yon na talagang dapat asahan dahil totoo yun, mga pangako na yon. Praise Maalala ko lang dyan, meron akong itinayong simbahan, ang pangalan, Jesus, Our Solid Hope. Wow. At talagang solid hope. Yung talagang pwede nating panghawakan at matatag na dapat nating asahan dahil ang nangako at ang ating pinagkakatiwalaan ng ating buhay na siyang magbibigay sa atin ng malaking pag-asa sa kinabukasan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen. At saka, ang mga binasa po nating talata dito ngayong hapon, na mga salita ng Diyos, subok na ito. Yes. Hindi yung susubukan mo pa lang, mga kapatid. Hindi yung susubukan ko nga ito, kung totoo ba ang mga pinagsasabi ng mga pastor na ito. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, Bishop, Yes. Reverend, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay maaasahan. Ang salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. At subok na ang pag-asang ito. Bakit po masasabi po nating subok na ito? Mga kapatid, sa panahon ni Propeta Isaias, ang bansang Israel, mayroong pahayag na malaking banta. Yes. May pahayag na malaking banta at dito nagulumihanan ang bansang Israel. Nagulumihanan ang lahat ng mga Israelita. Ngunit dahil mayroong lingkod ng Diyos, may propeta, ang Diyos na si Propeta Isaias, nagpahayag siya. Sinasabi ni Propeta Isaias na ang mga kabataan ay nangihina. Ang mga kabataan ay talagang nakakaramdam ng pagod. Pero ang umaasa sa Panginoong Diyos, At nagbibigay ng panibagong sigla. lakas. Hallelujah! Parang Sumisigla, lumalakas. Ibig sabihin, anumang klaseng banta ang ating pagdadaanan, hindi yan makakapikto dahil mayroon tayong tunay na Diyos na maasahan sa ating buhay. Praise God! Hallelujah! Patunay po lamang, mga kapatid, na ang kalakasan ay galing po sa Diyos. At ang kalakasan na galing po sa Panginoon, ito po ay hindi po malilimitahan. Ano po? Hindi po ito nakukuha doon sa iniinom po nating vitamin. Ano ho? Ang ibig sabihin, ang kalakasan ito na galing po sa Panginoon, patuluyang pong ibinibigay po sa lahat ng mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya. At ang kalakasang ito ay kailanman po ay hindi po mapapatid sa buhay po ng mga mananampalataya. Patuloy po na araw-araw mararanasan po natin ang kalakasan na yan. At ang kalakasan na yan, magagamit po natin doon sa pang-araw-araw nating pamumuhay para harapin po natin yung mga mabibigat na mga pagsubok, yung mga kahirapan na ating pong nararanasan. Malalampasan po natin ito dahil meron po tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Praise God! Amen. Hallelujah! Amen. Praise the Lord! At ayon po naman sa binasa po natin, mga kapatid, sa Aklat ng Awit, ang konteksto po nito, sa panahon po ni Haring David, kung babasahin po natin, mga kapatid, ang kasaysayan ng Israel sa panahon ni Haring David, mga kapatid, ang mga pinagdadaanan nila hindi sakit. Ang mga pinagdadaanan nila hindi gutom. Ang pinagdadaanan po nila ay talagang kamatayan. Bakit? Kasi napakaraming bansa na gustong patayin ang bansang Israel. Pero dahil may lingkod ng Diyos na umaasa sa Diyos, mayroong lingkod ng Diyos na ang nagahari sa kanyang puso, pag-asa niya sa Diyos. Kaya ang sabi nito, walang kapangyarihan ang gawa ng demonyo, ng kaaway, Amen. at ng sinumang tao na ang kinakalaban ay ang Diyos. Bishop Danny. Yes. Alam nyo, pagdating sa pag-asa, gusto ko lang pong i-focus o ipamulat sa atin na kapag tayo ay yung ating pananaw sa buhay, nakatuon lang yung pag-asa natin sa Diyos at hindi sa tao, maniwala po kayo, hindi po tayo madi-disappoint. Amen, amen. Dahil ang pangako ng Diyos, totoo. Tingnan nyo minsan ang tingin natin, akala natin wala na tayong chance, wala nang pag-asa, pero maniwala ka sa Diyos.
patay nga, nabubuhay pa eh. Yes, tama. Diba? Amen. Merong namatay sa Bible, Yes. inalaw ni Lord na mamatay, pero 4 na araw ng patay, nabuhay pa eh. Yes. So kung tutusin, patay na yun, wala nang pag-asa. Ibig sabihin, kung sa tao, Bishop Danny, walang maasahan. Ah, yes, Yan. tama yun. Oho. Pero sa Diyos, Sa Diyos, kahit na sa tingin mo talagang walang-wala na, eto nga, sabi ko nga sa inyo, namatay na eh. Ibig sabihin, wala na talagang pag-asa. Di ba may kasabihan tayo na Pagpatay habang nabubuhay, may pag-asa. Yes. Ay eto, si Lazaro, namatay na eh. Pero dahil sa Diyos umaasa, nabuhay na Kaya nga muli. umiiyak yung dalawang kapatid ni Lazaro eh. Dahil Kasi hopeless nga na sila eh. Hopeless na sila eh. Kung pwede nga lang sisihin ng Panginoong Yesus at sabihin, Hindi, that "Eh, time talaga. Late kayo eh. Nagdamdam Bakit na late sila kayo ron?" dumating? Oo. Sana kung dumating kayo ng maaga, sana buhay si Lazaro. Yun nga. Pero late kayo. Pero ang maganda kasi Ron, ganito ha. ayun ang maganda. Para makita lalo ng maraming tao na ang Diyos talaga ang dapat asahan, inalaw na mamatay muna Yan. para mas lalong maluwalhati ang Panginoon Amen. sa buhay ng maraming tao at Yes. lalong maituon yung kanilang pag-asa sa Diyos. Saka maraming At mga hindi sa tao doon Tama. na nagmamasid at tinitingnan kung ano ang kasasapitan noong bangkay ni Lazaro. Pero ang nakakatuwa dito, yung pananampalataya noong dalawang kapatid ni Lazaro na si Maria at si Yes. Marta, talagang tinugon ng ating Panginoong Yesus at pinatunayan lamang ng Panginoong Yesus na walang imposible sa Kanya. Tama. Kahit Tama. patay, pwedeng mabuhay. correct. Yes. Oho. Kaya nga po dito, Reverend Ariel, ang sabi dito, pwedeng sisihin nila si Jesus Christ. Kasi, Yes. bakit ngayon lang kayo dumating, Panginoong Yesus? 4 na araw ng patay. Samantalang noong nagkasakit si Lazaro, Pinuntahan pa. pinarating na namin sa inyo, bakit hindi kayo dumating? Ngayong patay na, saka kayo darating, ano pang magagawa niyan? Wala nang pag-asa, patay na eh. Oo. Yun po ang kaisipan po ng tao, Yes. mga minamahal na mga tagapakinig, Luzon, Visayas, and Mindanao at maging mga OFW. Mga kapatid, sa tingin ng tao, sa kakayanan ng tao, sa diskarte ng tao, wala talagang maasahan. Pero sa diskarte, sa paraan ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panuso Kristo, sinasabi ng salita ng Diyos, may pag-asa. Yes. Yan ang ating paksa. May pag-asa. Napakaganda. May Hallelujah. pag-asa. Yes. May Praise pag-asa. God. Praise God. Hallelujah. Pinagdidiinan po natin yung salitang pag-asa kasi pinapatunayan po lamang doon sa kwento po ni Bishop Danny patungkol po kay Lazaro na normal po lamang kay Marta at Doon sa kay Maria magkapatid. na na Panghinaan. manisi. Panghinaan Oo, sila. Panghinaan ng damdamin at manisi. At kasama nga doon sa sinisisi ang ating Panginoong Yesus. Normal lamang iyon na sa ating pong kapanahunan na ngayon po, sa panahon po natin na meron pong pinagdadaanan ng buong mundo, ito pong pandemya na ito, na marami po tayong sinisisi sa mga nangyayari po sa ating pong kapaligiran at sa mga nangyayari po sa ating pong mga mahal po sa buhay. Pero tingnan po natin, meron pong magagawa ang Diyos sa panahon na wala po tayong magagawa. So, ibig sabihin niyan, Reverend Ariel, magreklamo ka man, manisi ka man, o magwala ka man, mag-imot ka man, hindi kikilos ang Diyos doon. Yes. So, ibig sabihin, lumapit talaga sa Diyos. Dahil Diyos lang, Yes. Bishop, ang maaasahan ng sinumang tao sa mundong ito. Amen. Amen. Praise God. Kaya nga yung mga nagtatanong, may pag-asa pa ba kaya? May pag-asa! Sagutin po namin May kayo ngayon pag-asa! din. Malaki ang pag-asa natin sa Diyos. Amen. Maaring pinanghihinaan po tayo, pero kung kinikilala niyong meron tayong Diyos, titiyakin ko po sa inyo, may pag-asa. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yung mga iniisip natin, meron pa kayong pag-asa na makabalik pa? Kaya nga po, Bishop, sino man po sa atin ng mga tagapakinig, ikaw man ay tatay, ikaw man ay nanay, ikaw man ay may-ari ng isang company o what paman, na nagtitiwala na umaasa sa Panginoong Diyos. Hindi ka mapapahiya. Hindi ka mapapahiya, hindi ka bibiguin. Sinasabi dito sa Roma chapter 5, verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang Amen. ito. Praise God. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. Hallelujah. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso
sa pamamagitan ng Espiritu Santong ipinagkaloob sa atin. Praise God! So, ibig sabihin, anuman ang ating pinagdadaanan sa panahon na ito, mga kapatid, kung nagsirado ang kumpanya, nagsirado ang mga negosyo, mga kapatid, hindi yan ang palatandaan na tapos na ang buhay mo. Bakit? Ang buhay ng tao, ang buhay natin, Bishop, at Reverend Ariel, hindi ang may-ari ang pera, Yes. hindi ang may-ari ang negosyo, ang may-ari ng ating buhay, Diyos lang na Yes. lumalang ng langit at ng lupa. Praise God. Tama po Hallelujah. kayo dyan. Katulad po ng binasa po ni Rev Radi kanina, ang sabi po doon, ibinuhos sa ating mga puso ang pag-ibig na meron po ang Diyos. Ang ibig Amen. sabihin, patunay po lamang po ito na kahit ikaw ngayong hapon nasa banig ng karamdaman at meron pong malubhang karamdaman, yung pag-ibig na galing po sa Diyos, mararanasan mo yan ngayong hapon. Pwede kang dampian ng Diyos ng kanyang mapagpalang kamay at madama mo yung espiritu ng kagalingan mula sa kinalalagyan mo ngayong hapon. Pwede kang pagalingin ng Panginoon. Basta ilagay mo lamang sa iyong isipan at sa iyong puso na laging may pag-asa. At ang pag-asang yan, magmumula lagi sa Diyos. Yes. Amen. Kapatid, kaibigan, bakit ka pinanghihinaan? Bakit ka para bagang nawawalan ka ng pag-asa? Kasi ang nakikita mo, yung nangyayari. Yung nangyayari ngayon, sabi mo pa nga, real talk, Yan. yung reality. Pero hindi mo alam, si Apostle Paul, sabi niya, hindi ko na tinignan yung nakaraan, hindi ko tinignan yung nangyayari ngayon, ang tinitignan ko, yung gagawin ng Diyos sa mga darating. Amen. Amen. Praise God. Ibig sabihin yan, Bishop Danny, kung ipinahintulot ng Panginoong Diyos na mamatay talaga ang matalik na kaibigan ni Jesucristo na si Lazaro, Yes. kung ipinahintulot yun, bakit kayo pinahintulot? Para mag-level up, mag-upgrade, lumakas, lumaki, tumaas ang kailang pananampalataya na Diyos lang talaga ang maasahan sa buhay ng tao. Ganon din yan sa panahon natin ngayon. Yes, oo. Maaring Tama po sabihin, yan. bakit pa kaya pinahintulot ni Diyos ang pandemya? Bakit pa kaya pinahintulot ng Panginoong Diyos itong mga vaccine na ito? Bakit kaya pinahintulot ng Diyos itong mga kung ano-ano nang mga pumapasok sa isipan ng tao? Mga kapatid, anuman ang ating pinagdaanan, hindi lingid sa Diyos ang lahat ng iyan. Alam na alam ng Panginoon, pero ang tinitignan ng Diyos, yung puso at isipan natin, yung karakter and attitude natin. Ang tanong dito, ikaw ba talaga ay umaasa sa Diyos? Yan ang Ikaw ba maganda. talaga ay nagtitiwala sa Diyos? Diyos ba talaga ang iyong inaasahan? Kasi pag Diyos ang iyong inaasahan, hindi ka maaapektuhan. Hindi ka manghihina. Hindi ka manghihina. Hindi ka manguluntoy sa iyong mga mukha, kundi lagi kang masaya. Yan yung may pag-asa sa Diyos. Hallelujah, Bishop. Ibig sabihin, Praise God. walang puwang ang pagsimangot. Yes. Walang puwang ang lungkot sa mga Amen. buhay ng mga mananampalataya. Higit Amen. sa lahat, walang puwang ang magreklamo. Yes. Dahil ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Ang ibig Amen. sabihin niyan, nung makita ng mga tao yung nabuhay si Lazaro, abay, na-amaze. Yes. Yung dalawang magkapatid. Pati yung mga taong naroon, napamangha, at nasabi nila, wow, kakaiba ito. Yes, amazing grace talaga Amazing yun. grace. Kakaiba ito. Yes. Patay, nabubuhay. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Yun ang nakakatuwa. Yun po ang gusto po naming ilagay sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan, mga kapatid, ngayong hapon. Pagmasdan po natin, look unto Jesus. Pagmasdan po natin ang Panginoong Yesus. Huwag po nating pagtuunan yung pinagdadaanan mo ngayong hapon. Pagtuunan mo yung Diyos na nagmamahal sa iyo, na gagawa ng paraan para maranasan mo yung kanyang mga pangako araw-araw sa buhay mo. Amen. Yun. Praise God. Alam nyo, kaya po ang nangyayari yung mga bagay na ito. Inaalaw ng Lord yung mga Yes. bagay na minsan sa tingin natin hindi maganda dahil ang gusto kasing mangyari ni Lord, yung sinabi kanina ni Pastor Radi na ile-level up. Yes. Pero tandaan po natin to, hindi ibig sabihin inilaw ng Lord yung bagay na yan para mawalan ka ng pag-asa. Oh, ibig sabihin, Para panghinaan ka? ibig sabihin, Bishop,
Hindi pinahintulot ang pandemya, ang lockdown o pagsarado na kung ano-ano mga pinagkukunan ng pangailangan tao para parusahan tayo ng Diyos. Yes, hindi. Then. O para makita ng Diyos sa atin na talagang parusahan to mga ito. Hindi po. Kundi para mahayag, makilala, makita na Diyos lang talaga ang pwede nating lapitan, dulugan, luhuran, tawagan dahil siya talaga ang ating maaasahan, wala na pong iba. Praise God. Tama po yan. Para po lamang hilain yung ating po mga paningin, mga Pilipino, Visayas, Luzon, Mindanao, para po lamang pukawin yung ating po mga damdamin, para po lamang gisingin tayo sa panahon ng pandemya, mapagtuunan po natin na meron po palang Diyos na minsan nakakaligtaan natin at nakakalimutan po natin. Dahil po, ang ating pong pagtitiwala at yung ating pong pag-asa, naroon na lamang po doon sa pera na hawak-hawak po natin. Naroon na lamang po doon sa karunungan na meron po tayo. Naroon na lamang po doon sa kalakasan na taglay-taglay po natin ngayon. Pero nung dumating po ang pandemyang ito, napatunayan po natin maging yung pera, hindi Yes. po sasapat para po lupigin Correct. ang pandemya, ang COVID-19. Maging yung kalakasan po natin, dumarating pong panahon na nangihina po tayo. Amen. Maging yung ating pong karunungan. Patunay po lamang na ang lahat ng bagay na yan, kontrolado po ng Diyos. At hinahamon po tayo ngayong hapon na lalo po tayong umasa at magtiwala po lamang sa Kanya. Praise Bumalik God. po tayo sa